Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadakilaan ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inhiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at maghiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon, nagkaumaga ang ika-2 araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, simulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinimulan ng damo, pananim, nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-3 araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw-gabi, ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang mapuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang mapuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na ikinapal ng may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at ang inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-5 araw.
At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na ikinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalanagin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at ang inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw